oras na lang lalarga na tayo. Pababa na tayo ng Bicol. Tatawid tayo ng Samar hanggang sa makatawid tayo ng Mindanao. Mag-iikot tayo sa Mindanao ng matagal. Depende sa trip. Hindi kami nagbibigay ng span of time kung gaano kahaba ang tatakbuhin ng Philippine Loop na to. Basta ang gagawin natin, susulitin natin yung pag-iikot ngayon kasi mas malaya tayong gawin ngayon ito. Okay, welcome back to another vlog. Okay. Ang pinakaantay natin mga first timers na isang bagay na kung saan yun yung maging, pag dumating yun yung maging hudyat ng ating pagkilos para gawin ating pagpatuloy na natin ang ating Philippine Loop, Visayas and Mindanao leg. Dumating na siya. So ngayon pa lang ay i-ready na namin yung mga gamit namin. Okay, Cam, get ready! Uy, wala na ako ready. Sabi ni Kay Cam, matagal na ako ready, Kuis. Ikaw lang inaantay ko, ang tagal nyo. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang ating trusted na cooler, Helvetica. Ang ating tubigan. Diyan muna. Ating container box. Dahil buong biyahe, kailangan natin itong isa-isa na maayos kasi buong biyahe natin. Si Prisha ay dito lang siya. Pupwesto sa loob. At update nga pala sa nararamdaman ni Prisha. Tapos na siyang i-check sa hospital. At sabi ng doktor ay nag-iinarte lang daw siya. That's all. Thank you. Hindi, okay na siya. Bumubuhay pa ng matagal yung dragon. Ganyan naman talaga. Pag masamang damo, mababuhay. Let's go. Dalawang upuan na hindi man siya ganun ka-komportable. Pero handy. Is lang. Gusto naman natin magdala ng maraming gamit na komportable. Kaya maliit na ating van. Sa pang container box. Ano to? Pagtabihin ko ba to? O pagpatungin ko? Hindi, Pagtabihin, no? Okay na yan. Para mas nabubuksan mo anytime, no? Oo, okay na yan. Kasya naman ako dyan. Kasya ka dito. O, ayan. Lagay ng maruruming damit. Another box. Gadget box. Siguro ilalagay ko to sa harapan, no? Oo. Para mas makukuha ko yung mga aking mga personal na mga pangangailangan. Mabawasan tayo ng isang camera pero hindi pa pwedeng wala tayong dalang drone. Dalawa drone natin pero iiwan ko yung isa para isa lang bitbit natin pero along the way magiging dalawa to. Abangan! Wait lang, meron pala tayong bagong power station. Wait lang, i-unbox ko lang bago natin ikarga dito. Teka, ayoko nang i-unbox to sa biyahe. Bago natin siya ikarga sa loob ng camper van, ay gusto ko na siyang i-unbox para along the way na habang bumabiyahe tayo ay nagagamit ko na siya at alam ko na kung ano yung mga features niya, kung ano yung mga i-explain at mga sasabihin ko sa inyo the day na i-upload ko yung episode na wala tayong ibang pag-uusapan kundi itong DJI Power 1000 Mini. So, unang box, car battery charging cable. Oh, hindi pala siya yung parang pang car charging. Sa cigarette, port. Talagang kinakabit siya sa battery. Yan, boxan natin to. Parang ako nagbukas ng bagong drone. May ganito. May sticker ng DJI. Okay. Fresh from the box. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ilabas na natin to. May mga cables tayo dito. So, cable for solar panels. Mga portable. Power cable. As usual, solar cable at power cable. Yun lang ang laman kasamang kable. Plus yung hiwalay na cable pang sasakyan. Ang liit niya pero mabigat. Okay. Wait. Promise, ang bigat niya. Susubukan ko lang kung kayang buhatin ng isang kamay. Nang hindi ako agad-agad mangangalay. Yung parang tamang buhat nang ililipat mo lang. Wait lang. Upo ako mabilis ako mangalay. Wait. Nakatayo. Tama lang. Kung ililipat-lipat mo na siya ng lugar, okay lang yung bigat niya. Pero mabigat siya. Pero hindi naman natin yung bubuhatin lagi di ba? Kinakarga naman natin yung sasakyan. Saka na tayo magbaging medyo technical dito kapag may review na talaga tayo. So merong tatlong exhaust. One, gilid, sa likod,
At sa kabila naman, parang nakakapanibago kasi DJI is drone eh. Ito yung kanyang pinaka-interface. Ayusin ko para makita nyo. Kung sa dangkal ko, teka lang, malaki ang kamay eh. Halos isang dangkal ko. Ano to? Ilaw? Ilaw ba to? Ilaw! Saka na natin pag-usapan to along the way habang tayo na biyahe. I-charge ko lang muna to para may pwesto ko na sa kangkal. Saka na natin chikahin. Ang sa ating importante, meron tayong bagong power station na gagamitin natin sa ating Philippine Loop, Visayas, and Mindanao leg. Let's go! At dito na natin ipupwesto yung ating bagong DJI Power 1000 Mini. O diba? Napakaliit ng space na kanyang kinoconsume. So ayan. Gawin ko lang to ng matiwasay. First timers balikan ko kayo. Mas mabilis itong gawin kapag hindi ako nagbo-vlog. Sama ka ba? Oo naman. Yung drive. Pwede. Baka lisensya. Baka mahuli ka na naman ng LP. 3K! Baka ma-3K na naman tayo sa San Juanico Bridge. Oo nga. Pagbalik na lang natin ha. Huwag na, ako na lang mag-drive. Wow, 100% agad. Ayun. DJI Mini. Bakit parang may wifi? Alamin ko pa, hindi ko nga alam. In-advance ko na. Guys my age laugh at my jokes, treat me like one of the bros. Think I'm cool, but they would never date me. 'Cause girls my age have tiny waists, skin tight tan and baby faces, dance at the bar like no one's watching. And I'm just a flower on the wall, not someone you'd ever fall for. But in a couple weeks, Good morning. when I get pretty, then you'll want me. I'll be picture perfect. 8 days akong walang upload, no? Ang araw. Isang pagkakataon na bibihira lang mangyari sa atin yan dito sa, sa YouTube na ganong katagal na hindi ako nakakapag-upload. Naging hindi maganda ang takbo ng mga nakaraang linggo natin kasi dahil nga ang dami nating inalala, ang dami nating inayos ba. Especially si Prish. Dinadaan ko lang sa joke pero hindi madali yung pinagdaanan namin nung siya ay chinek ng doktor dahil nga sumasakit na yung tagiliran niya hanggang dito. So sa madaling salita, paikliin ko lang kasi ayokong magkwento ng mabigat. Nag-undergo siya ng CT scan para ma-check. So mahabang proseso yun. Nagantay pa kami ng 5 to 10 days, 8 days para sa result. So medyo nagpahinga lang tayo konti sa vlogging para asikasuhin yung mga importanteng mga bagay, no? Sana kung hindi nangyari sa amin yung ganun, edi sana nasa Visayas, Mindanao tayo. Pero okay lang. Sabi ko nga sa kanila, mas unahin natin yung kung anong mahalaga. Health is wealth. So ngayon tayo ay pa-jump off na ng Visayas, Mindanao, ay kailangan nating pakaingatan ang ating sarili. Pasensya na kayo sa itsura ko. Kagigising ko lang. So, gusto kong sulitin yung araw. So, papaikutin ko lang yung kwento dito sa bahay habang nagpe-prepare pa kami bago tayo bumiyahe para gawin yung Visayas and Mindanao natin. Kasi bukas na ng madaling araw kami haalis. Mauuna kami. Si K-Camp susunod kasi nga, syempre, pamilyado rin yung tao. Kailangan din niya ng asikasuhin muna yung mga dapat asikasuhin, yung mga iiwanan niya dapat wala na siya masyadong alalahanin. Kumbaga, tapusin ang dapat tapusin. Mauna kami papuntang Bicol region and then susunod naman siya. Isang araw lang ang pagitan, so mag-aantayan pa rin tayo. So, yun man ang nangyari. Kaya natagal na tayo walang upload. Pasensya na kayo. Kailangan lang natin ayusin ulit, no? So, ganun ang mangyayari. Dahil nga, nag-set up tayo kagabi. Nagkarga tayo ng mga kagamitan natin. Medyo magulo pa rin. So, uulitin namin mamaya. Sasalansa namin na maayos. Tapos double check pa rin kung ano yung mga bagay na kailangang iwan at kailangang ihabol na dadalhin din. Nakapanibago gamitin yung camera ko. And the monster camera is back.
Yan ang gagamitin natin sa biyahe natin. Para mas maganda yung kuha natin. Diba? Tsaka itatake ko na rin itong araw na to na kumbaga magkaroon pa ako ng banding sa anak ko kasi syempre matagal tayong mawawala. Hindi natin alam kung kailan tayo babalik eh. So itong the day before ng jump off ng Visayas Mindanao natin, ayun, mag-spend lang ako ng time sa kanya. Lagi naman kami magkasama. Pero syempre, as a daddy, medyo tinatamaan kami dalawa ni K-Camp. Nag-uusap nga kami kagabi. Pero ganun talaga. Di ba? Kailangan gawin yung mga bagay na kailangan gawin. At palakasan lang ng loob kasi sabi namin, para din naman sa kanila yung ginagawa natin. So, bro, kung pinapanood mo to, alam ko naman pinapanood mo to, I got you. I got your back, bro. Ako ay nasa Bulacan pa at bukas na kami alis. Bulacan. Kala ko nasa ano ka? Nasa North Luzon. Huwag mo sabihin nasa Alitap-Tap Base Camp ka na naman. Malapit ka na naman dyan. Malapit na ako dun sa Alitap-Tap Base Camp. Sabi ko, daanan ko kaya to. May pasalubong pa naman ako. Hindi ka, nagtitripan mo na naman ako. Nasaan ka? Nandito kami sa ano. Naalala na naman kita. Sabi ko, parang nandito pa si Boy P ah. Saan ruta mo? Paano kami? Pakamsur kami bukas. From what you've dreamed. Bye-bye. Painitin lang natin kasi baka pagbalik natin, lobat na lahat. Ibibiling ko na lang to na every week, papaanda rin. Into all that's good. Ingay ko. What's up, brother? Okay ka na? Okay na. Nakapaglakad ka na? Oo. Dami lamok. Kailangan talaga hindi naiiwanan ito ng bukas. Okay, nakita niyo si Rap-Rap? Kaya hindi niyo nakikita, napilay siya. Galing lang niya. Ilang buwan siyang nakahiga, no? Oo, as in na... Lagyan ng ano yan? Bakal, hindi nakala. Kabakal lang yung kanyang paa. Oo. Nag-grocery lang tayo. Dadali natin. SNR, ibig sabihin niyan, Sharon and Robin. Yung mga kaibigan natin na hindi nyo nakikita sa vlog, si Rap-Rap, ayun, okay naman. Na-aksidente lang yun. Matagal, halos 6 months na hindi makalakad kasi si Elemento binakalan yung paa. Tapos si Sir TV nga nagkaibigan na nagpaparamdam lang kung kailan yung gusto. Our favorite. 149 lang pala yan? Al! Peperu! Yung ano mo, yung ano ba yan? Halos kompleto naman na kami. Kailangan namin magdagdag mga... Mahal, explain mo nga sa kanila. Baka may bigay mo ring ano sa kanila. May suggest mo sa kanila yung favorite natin. Ayan. Ito yung favorite namin kasi ano siya eh, vegetable crackers. So healthy siya. Diba? So kahit papakin nyo. Gugutom tayo sa biyahe, diba? Coke Zero, oh. Makamura dito. Ano ito ba? Ano ito ba? Beta. Nice all. Keeps the germs alive. Para sigurado, dagdag ng coolant at meron tayong reserbang coolant. Hindi naman siya nag-overheat pero mas maganda na meron tayong coolant na baon-baon. Mas okay nang mapraning kaysa sa baka maabutan tayo at maging helpless tayo kapag kinakailangan natin ng coolant. Ito yung coolant natin. Prestone. Ito kulay green. Alas 4 na ng hapon mga first timers. Kanina pa ako dito nag-aayos-ayos. So far, yan na yung pinaka-final na mga dadali namin. Silip sa inyo. Medyo kumonte. Kasi yung ibang mga gamit dito ay ililipat natin yan kay K-Camp. Itong cooler, yung mga lutuan, ay doon yan ilalagay sa K-truck niya. Kasi yung mga ibang paninda pa namin na kailangan naming ubusin ay ikakarga pa namin dito. So since na si K-Camp ay susunod, mas mauna tayo,
kasi may kailangan lang akong i-shoot ASAP pagdating natin sa una nating destinasyon. So tama lang na mauna kami ng kahit ng mga 2 araw. Nagbawas na tayo ng mga gamit. Medyo mas umaluwan ngayon at luluwag pa yan. Dito si Prish, maglalagay siya ng unan dyan. And then ako naman sa harapan ay dito naman ang aking mga katabi. So dala na natin na yung ating DJI na Power 1000 Mini. At syempre nagdala pa tayo ng extra na 1000 watts din na power station na EcoFlow para makasigurado tayo na hindi tayo kakapusin. Ito ay i-review natin very soon. Napakainit ng panahon. Pati yung GoPro ko nag-overheat sa sobrang init ng panahon. Ang ano ngayon, nasa 38 yata, 242 ang heat index ngayon. So siguro dito ko natatapusin. So far ito na yun. Ano pa bang kulang? Wala naman na. Medyo loaded lang yung ating kaliwa. Mas mabigat dito. Pero nga pala, nagpalit na tayo ng gulong dito sa likuran. Bago na yung gulong natin sa likuran. Kasi nga, nai-running flat ko yun nung pumutok. Matagal na. So nagpalit na tayo ng bago. Bagong car wash na rin si Watod. Loob, labas, malinis na yan. Okay, yung registro natin. Andito. Maabutan tayo ng paso ng registration natin sa biyahe. Malamang sa Bicol na tayo magpaparehistro ulit. Yung panibago. Dalawa yung radyo na dala natin. Kapag nalobat yung isa, palit agad ng isa. At habang ginagamit natin yung isa ay nag-charge. Pero meron pa tayong isang radyo dito. Grabe no, pawis na pawis ako. Na backup. Pang malayuan. Ito. Mas malaki. So dito lang yun. Just in case ng kakailanganin talaga natin ng mas malayong signal ba. Okay, ito ang gagamitin natin. Alright? Grabe ang panahon. Napakainit talaga. As in. So bukas, dito ko na rin pala tatapusin mga first timers yung vlog natin. Update vlog lang naman ito. Back to regular programming naman tayo kapag bumiyahe na tayo. So ito ay ginawa ko to para at least alam nyo na paalis na tayo at ilang araw na rin akong walang upload talaga. So alas 4 ng hapon i-edit ko pa to na mabilisan para mapanood nyo. And then bukas na madaling araw alas 3 gising na kami at matik yung pagising ay babiyahe na tayo dahil mainit pa rin ang panahon. Ay kung gigising tayo ng madaling araw, kung meron tayong 3 oras, alas 3 ng madaling araw hanggang alas 6 or alas 7, sa loob ng 4 na oras malayo na ang narating natin. So matatakasan natin yung init ng panahon. So yun, all goods na ang ating camper van, ready to go na to bukas. Lahat naman ng mga asikasuhin natin, lahat naman ng kailangan gawin ay nagawa natin ng maayos. So it means ready na tayong ipagpatuloy ang ating Van Life Philippine Loop na Vismin and na Visayas and Mindanao. So naway gabayan tayo ng Panginoon sa ating biyahe kasi mahaba-haba itong biyahe. And then yun, supportahan nyo kami sa mga gustong bumili ng merch namin. May mga dala-dala kami pero hindi na marami kasi kukunti na lang ang madadala namin kasi nabili na, marami nang bumili. So just in case man na hindi magtagpo yung ating mga landas sa Visayas and Mindanao at gusto nyo ng merch, yan, available yan sa Shopee. Nasa description ng video na to may link dyan na pwede nyo orderin lahat ng mga sizes from pambata hanggang sa 3XL, 4XL, 5XL, available lahat yan. So ayun, hanggang dito na lang yung vlog natin para makapagpahinga pa kami at makatulog pa at makaband pa kami ng mas mahaba-haba ng pamilya kahit konting oras na lang lalarga na tayo, pababa na tayo ng Bicol, tatawid tayo ng Samar hanggang sa makatawid tayo ng Mindanao. Mag-iikot tayo sa Mindanao ng matagal. Depende sa trip. Hindi kami nagbibigay ng span of time kung gaano kahaba ang tatakbuhin ng Philippine Loop na to. Basta ang gagawin natin, susulitin natin yung pag-iikot ngayon kasi mas malaya tayong gawin ngayon ito. And then, yun, hanggang sa
tumawid ulit tayo ng Visayas. Pagkagaling ng Mindanao sa left side, patawid diretso ng Mindoro hanggang sa makatawid tayo ng Batangas, hanggang sa makauwi ulit tayo dito sa bahay natin, hanggang sa muli nating babalikan yung normal na pamumuhay natin dito sa Quezon. So ayun lang, challenging, exciting. So yun lang, abangan nyo na lang yung mga uploads natin, yung mga exciting episodes na gagawin natin, kasi pupuntahan natin yung mga lugar na hindi natin napuntahan. Iibahin natin yung ruta, hindi na siya tulad ng ruta ng ginawa ko dati ng mga previous Philippine route ko. Okay? Life is good dito mga first timers sa Malolos, Bulacan. Naway tumawid sa inyo yan. Life is good din kung nasaan kayo naroon sa anumang sulok ng Pilipinas. Magkita-kita tayo. Okay? See you next episode.